Gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Alam mo, mga bata ngayon, puso na talaga sa kanila. Yung in love. I hope you don't mind. May I ask if you're still staying with the father of your child? Wala na akong asawa, anak lang. Henry, hindi mo kasi naiintindihan. Umiibig kasi ang anak ko sa isang mahirap na lalaki. Mahirap din ako. Pero alam ko din na kapag mahirap ka, madali kang tapakan. Naalala mo yung kwento mo sa akin nun? Yung tungkol sa alamat ng alon? Sana hindi tayo matulad sa kanila. Sana magkaroon din tayo ng happy ending. Pwede huwag ka mag-alala kasi alam ko na happy ending tayo. Mr. Samonte, meron ka kailangang malaman tungkol sa anak mo. May namamagitan sa anak mong si Elise at sa isa sa mga trabahador, ang alalay mong si Tisoy. Gumawa ka na ng paraan para magkahiwalay silang dalawa. Ano yan, ha? Labigay ko ni Elise. Girlfriend ko na ho siya lang. Ang babata pa ninyo. Huwag ko kayong mag-alala. Kailangan ko munang iangat ang sarili ko para maging karapat-dapat ho ako sa kanya. Paano si Sir Carlos? Hindi ka ba natatakot sa kanya? Gusto ko lang nakakasiguro kung tapat sa akin ang mga tauhan ko. Ikaw, Tisoy, tapat ka ba sa akin? May ginagawa ka bang hindi ka nagalit ko? Wala ho, sir. Tatandaan ko yung sagot mo. Ma'am Layla? Do I know you? Ako po si Dinah. Di ba nagpaampo ng anak sa inyo? Salamat po. Hello? Elise? Tisoy! Teka. Paano ka nakatawag sa akin? Nanghiram lang ako ng cellphone. Para may sasabihin kasi ako sa'yo eh. Oh, bakit ka napatawag? Elise, ayayain sana kitang magtanghalian. May gusto sana kasi akong sabihin sa'yo. Sige. Saan tayo magkikita? Magkita tayo dun sa sa labas ng simbahan, dun sa may malapit sa eskwela mo. Oh, sige. Pupunta ako. It's a date. Sige, hintayin kita. Bye-bye. Bye. Hindi kita nakilala. Viv and I were just talking about you, I think just 2 days ago. Oh my God, and here you are. You look good, ha? Naku, ma'am, salamat po. Medyo sinuwerte naman ho eh. Ma'am, kung hindi niyo mamasamain, tatanungin ko lang ho sana. Kamusta na ho yung anak ko? Okay naman siya. Dalaga na. Anong binigay niyong pangalan? Dinah, please. Alam mo, huwag mo nang alamin. I think it's better na hindi mo alamin yung pangalan. Kasi alam mo, hindi mo na naman anak, di ba? You know what? I really have to go. I really want to chit-chat with you, but I have to go. Excuse me. Nice seeing you, ha? Bye! Ma'am? Kanina ko pa inaantay yun na. Bakit hanggang ngayon wala pa din? Ito na ho. Bilisan mo nga! Ito na ho. Nandito na ho. Bagal-bagal eh. Nandito na ho. Dito na ho. Ano ba? Ang tagal mo. Pakikuha nga yung cellphone ko nandun sa kwarto eh. Oho. My God! Ang bagal-bagal mo na nga. Ang clumsy mo pa. Alam mo ba kung magkano tong damit na to, ha? Alam mo ba kung magkano? Never mind. Reset. Tilda, ano nangyari? Oh, ano yan? Bakit nabuhos yan? Ha? Ano ba? Kasi naapuran niya ako ni Marla. Ano bang mga tao dito? Ang iinit ng ulo nila.
Lalo na si Ma'am. Sandali, Tilda. Huwag mo naman idadama yung alaga ko. Hindi mo kilala si Leila. Mabait yun. Pero ewan ko dito sa Marla na to. Ewan ko bakit ang sama-sama ng ugali ng mabaitang yan. Kung hindi lang dahil kay Tisoy, aalis na ako rito. Sandali. Speaking of Tisoy, kwento mo nga sa akin, ano bang meron sila ni Elise? Paano sila naging magkaibigan? Sige nga. Hindi ho ako mahilig mag-chismis. O, Tisoy, sisimulan natin sa letrang A. Tingnan mo kung paano ko isusulat. O, ikaw naman. Kaya mo yan. Sige, subukan mo. Tisoy, mali. Mali yan. Ma'am, sabi niyo gayahin ko eh. Yan ang problema pag ang tao may dyslexia. Alika, hawakan mo to. Tuturuan kita. Tandaan mo ang bawat galaw ng kamay ko, ha? Ang problema kasi, pag may dyslexia ang isang tao, iba ang nakikita o basa sa mga letra. Kaya huwag mong pagkakatiwalaan kung ano nakikita ng mga mata mo. Tatandaan mo ang mga galaw ng iyong kamay. Eto, tandaan mo kung saan tayo nagsisimula at ulit-ulitin mo lang. Dahan-dahan makukuha mo rin yan, o. Subukan natin muli, ah. Sige, ma'am. Ulitin ko mag-isa. Sige. Good. Focus. Ayan, medyo maayos. Sige pa. Magandang araw po. Dito ba nakatira si Elise? Pasensya na, no? Pero sino muna nagtatanong? Ako si Katrina Mendez. Kaklase kasi siya ng anak ko. Taga rito lang kami, kaya alam kong dito nakatira si Elise Monte. Opo. Dito nga po nakatira si Elise. Pasensya na rin po kayo kung nagtanong ako, no? Kasi nag-aalaga lang ako sa anak ko eh. Sisiguro lang ako sa alaga ko. Okay lang yon. So, ikaw pa lang nag-aalaga kay Elise. Kumusta naman siya? Katulad nga ng sinabi ko kanina, anak ko kasi yung kaklase at kaibigan ni Elise, kaya gusto ko lang makasiguro na okay ang mga kaibigan ng anak ko. Okay naman si Elise. Alam mo, hindi mo na itatanong. Wala nang babait sa batang yon. Naku, napakalambing, magalang. Tsaka, alam niyo, yung anak ninyo, hindi mapapasama yon sa pakikipagkaibigan kay Elise. Talaga? Kumusta naman siya bilang anak? Naku, mahal na mahal niya ang daddy niya. Pinagluluto pa nga niya ng dinner minsan eh. Palpak nga lang. Pero, yun, hindi naman nagalit si Sir. Natuwa naman. Kasi, syempre, pinaghirapan ng unikaihan niya. Nakakatuwa naman pala si Elise. Andyan ba siya ngayon? Ay, sorry. Huwebes ngayon eh. Maghapon siya sa klase niya. Ay, tsaka hindi niyo na itatanong. Alam mo, ang sipag-sipag niyang mag-aral. Top notcher sa klase nila. Oo, ang gaganda ng grades niya. Palagay ko naman, nasabi na rin niya ng anak niyo sa inyo. Oo. Sige, sandali ha. Tatapong ko muna to. Sige ho. Salamat ho. Sandali.